Bagong ibaan, pangarap at hangarin ng mga kababayan. Ngayon ay abot kamay, ang bagong ibaan. Ngayon ay may kaganapan, ang bagong ibaan. Sandigan ng bayan, kakampi ng mamamayan. Hatid ang impormasyong dapat malaman. Ito ang bagong ibaan. Ibabalita sa inyo ang lahat ng kaganapan sa bawat sulok ng bayan ng Ibaan sa makabagong paraan, patas at maaasahan. Bagong ibaan, online news program. Ang mga bagong rumaratsadang balita. COVID-19 vaccination sa Ibaan dinagsa. Social distancing nabaliwala. Naku, presyo ng petrolyo. Patuloy na tumataas, tsuper at motorista umalma na. Dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19, executive order sa pagpapaluwag ng patakaran, ibinabana ni Mayor Joy Salvame. Business permit renewal at paghahanda sa aplikasyon nito, alamin. Financial assistance para sa mga Ibaeño, handog ni Senator Bongo, DSWD at Ibaan LGU. At kauna-unahang e-scooter shop sa Batangas, nasa Ibaan na. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Ibaan. Ako po, si Piolo Peluhero. At ako naman ang inyong lingkod, Jazel Fitalver. Ibabalita namin sa inyo ang mahalagang impormasyon at kaganapan sa bawat sulok ng ating bayan. Sa makabagong paraan, mga balitang patas at maasahan. Ito ang Bagong Ibaan. Para sa unang balita, COVID-19 vaccination sa bayan ng Ibaan, dinagsa ng mga nais magpabakuna nitong ikalawa ng Nobyembre na nagresulta po ng kawalan ng social distancing at dismayadong Ibaeño. Para po sa ulat, narito si Rovic Gutierrez. Rovic. Nagkaroon ng komosyon bunsod ng hindi inaasahang pagdagsa ng mga nais magpabakuna ng first dose ng Moderna vaccine sa ginanap na bakunahan sa Dr. Juan A. Pastor Memorial National High School Gymnasium noong Martes, ikalawa ng Nobyembre. Ito ang unang bakunahan sa bayan ng Ibaan gamit ang Moderna vaccine, kung saan 1,000 ang nakalaang bilang na ituturok dahil na rin sa popularidad nito. Ngunit dahil mas marami ang dumating na tao kaysa sa inaasahan, nagulo ang sistema ng bakunahan. May mga nasa listahan na hindi nabakunahan habang may ilang nakasingit naman sa pila na hindi na naiwasan. Hindi na rin nasunod ang physical distancing na umani rin ng pagkadismaya sa mga nandoon. Kaugnay ng insidente, pinaalalahanan ni Mayor Joy Salvame ang publiko, lalo't higit ang mga hindi nabakunahan dahil sa komosyon. Hindi po maiwasan na kung ano pong i-allocate ng national agency, depende sa brand, ay amin lang pong ini-implement. Napansin po namin na mas marami po ang may gusto ng brand na yon. At hindi rin namin matanggal na maraming mag-walk-in kahapon. Una po, sinisigurado ko po na mananagot po yung mga tao na gumawa ng kaunting hindi nawala sa policy. At siguraduhin ko po sila na sila po ay marireprimand dito po sa opisinang ito. Sisiguraduhin ko rin po sa inyo na yung sa listahan ay nasusunod at as much as possible, ina-accommodate po namin lahat. Kaya lang po, sana din po maintindihan ninyo aking mga kababayan na tayo po ay nire-require na magkaroon ng registration sa DOH for the allocation. Marami po nagsasabi na matagal na sila nakalista pero hindi pa po sila natatawagan. Pwede po nyong i-repeat yun sa ating BHW. At kung po talagang kayo may urgency, pwede naman po kayo pumunta sa OM para po malaman ang estado ng inyong request at ng inyong registration. And we assure you that all the vaccine projects and all the vaccines will be given properly.
Twitch ibain. Bilang solusyon naman sa problema sa sistema ng bakunahan, naging first come, first serve basis na ang ginawang pulisiya ng pagpapabakuna simula noong Webes, ika-4 ng Nobyembre, kung saan pinapapasok na lamang sa gate ng DEJAMS ang bilang ng mga tao magpapabakuna na katumbas lamang ng inilaang vaccine sa partikular na araw. At dahil sa bagong pulisiya, pinayagan na rin ang mga walk-in na mauunang dumating at makapasok sa venue ng bakunahan. Ang mga lumalabis naman sa bilang ay pinauuwi muna para bumalik sa sunod na schedule ng vaccination na ipinapaskil sa Facebook page ni Mayor Joy Salvame at siyang ibinababa rin sa lahat ng barangay health workers at barangay nutrition scholars ng mga barangay sa Ibaan. Kaya naman, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang lahat ng hindi pa nababakunahang Ibaenyo na umantabay lamang sa mga anunsyo sa Facebook page at sa mga barangay at pumunta lamang sa schedule na gustong puntahan. Mas maaga, mas maigi. Ang naturang bakunahan ay parte pa rin ng nagpapatuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan na iba ang may bakuna sa pamumuno ng ating inang bayan, Mayor Joy Salvame. Para sa Bagong Balita, ako si Robbie Gutierrez. Salamat, Rovic. Kaugnay pa rin ng COVID-19 at dahil sa pagbaba ng kaso nito sa bayan ng Ibaan, iba't ibang patakaran pinaluwag sa pamamagitan ng pagbaba ng bagong executive order ni Mayor Joy Salvame, alinsunod sa COVID Alert Level 2 na kategorya ng IATF sa probinsya ng Batangas. Para sa ibang impormasyon, narito ang ating guest correspondent, Christopher Como. Christopher? Dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 at mas pagbuti ng kalagayan ng ating bayan, ibinaba na po sa COVID Alert Level 2 ang buong probinsya ng Batangas kasama ang bayan ng Ibaan. So, ngayon po ay nasa level 2 po tayo ngayon. I think sa buong probinsya na rin po. At mamaya po ipopost ng ating page ang ating guidelines po sa level 2. Alinsunod nito, nagbaba rin si Mayor Edralyn Joy Salvame ng panibagong Executive Order No. 2021-1029 na nagpapaluwag ng iba't ibang patakarang ipinatupad para mapabagal ang COVID-19 infection sa bayan. Itinaas na sa 50% ang indoor venue capacity para sa bakunadong mamamayan at 70% naman para sa outdoor venue capacity na naaangkop sa bakunado at hindi pa bakunadong mamamayan. Ang mga nasabing porsyento ay angkop sa iba't ibang pagtitipon gaya ng selebrasyon, restaurant o kainan, pasyalan at maging sa simbahan. Isa din sa pinaluwag na patakaran ang pagpapahintulot ng pagbubukas ng basketball court at pagpayag sa paglalaro ng contact sports sa barabarangay. Tanging patakaran lang ay dapat taga-barangay mismo ang pwedeng maglaro at hanggang 50% lamang ng kapasidad nito. Lifted na rin ang liquor ban sa bayan ng Ibaan at maaari nang magtinda ng alak ang mga tindahan gaya ng sari-sari store sa buong bayan. Pinahalalahanan din po na maging maingat at responsable sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin. Sa kabila nito, patuloy sa pagsasabi ang pamahalaang lokal na pag-ibayuhin pa rin ang pag-iingat at sumunod sa minimum public health standard. Mabisang paraan rin upang makaiwas sa sakit ang pagpapabakuna, kung kaya hinihikayat ang lahat na makiisa sa ibaang may bakuna laban COVID-19 program at magpabakuna kontra COVID-19. Sinisigurado po namin na lahat, as much as possible, gustong-gusto ko po, lahat ng taga-Ibaan ay mabakunahan sa pinakamabilis. Currently, the whole Philippines is having a 35% performance po ng vaccinated. At ang Ibaan naman po ay 30% of the population that is more than 18 years old. Christopher Como para sa Iba Balita. Para sa ibang balita, nako, ang presyo ng gasolina at produktong petrolyo patuloy na tumataas. Ang mga tsuper at mga motorista umaalma na sa laki ng pagbabago ng presyo nito. Para po sa kabuuang detalye, narito si Angelo Panyoso. Angelo. Patuloy sa pag-akyat ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa na umaani naman ang pagtutol ng mga biyahero at tsuper mula sa Kalakhang, Maynila at Karatig probinsya, kabilang na po ang probinsya ng Batangas. Nitong mga nakaraang linggo, una nang nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis kabilang ang Uni Oil, Phoenix Petroleum,
PTT Philippines, Petrogas at Total Philippines na silang nagpatupad ng 1 peso and 15 centavos na pagtaas ang presyo sa kada litro ng gasolina at 45 centavos naman sa kada litro ng diesel. Sunod namang nagpatupad ng kaparehong dagdag presyo sa gasolina, diesel at kerosene ang mga kumpanya ng Shell, Petron, Sea Oil at Flying V ng parehas na linggo. Sa Ibaan, Batangas, partikular na sa Barangay Pangaw bilang isa sa may pinakamaraming gasolinahan sa Ibaan, makikita ang mabilis na pagbabago ng mga presyo ng petrolyo na nakakaapekto sa pamamasada ng mga pampublikong sasakyan. Base sa pagtataya ng oil industry sector, ang napipintong price adjustment sa petrolyo ay bunsod umano ng paggalaw ng presyohan ng langis sa pandaigdigang pamilihan sa kabila ng pandemya na kinakaharap ng bansa. Sa ngayon ay umaaray na ang mga tsuper at mga pasahero dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa bansa. Nilinaw naman ng Senado na pag-aaralan na nila ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa sa mas lalong maagap na panahon. Angelo Panyoso para sa Bagong Balita. Salamat, Angelo. Higit isang buwan na nga lang nang muli na namang magpapalit ang kalendaryo. At sa pagpasok ng taon, muli na namang magiging aligaga ang ating mga business owners para sa pagpuproseso ng kanilang business permit. Upang maging gabay sa business permit renewal, tunghayan ang balita. Sa opisyal na anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Ibaan itong ika-29 ng Oktubre sa pamamagitan ng Facebook page ni Mayor Joy Salvame. Ito ay ang mga sumusunod. Una, siguraduhin na susunod ang minimum public health standard gaya ng pagsusuot ng face mask at face shields, pagdidisinfect gamit ang alcohol bago pumasok sa bahay pamahalaan at ang pagsunod sa physical distancing. Pangalawa, mangyaring kumuha ng numero sa main entrance ng munisipyo ang bawat aplikante ng masiguro ang organisadong daloy ng mga transaksyon at pagkakasunod-sunod ng pangangasiwa ng aplikasyon sa bawat tanggapan. Pangatlo, magtungo sa BPLS office para kumuha ng clearance form at para sa iba pang instructions. Ang BPLS o Business Permit and Licensing Section Office ay matatagpuan sa unang palapag ng munisipyo. Dito kukuha ng clearance form na siyang pipirmahan sa iba't ibang tanggapan bilang patunay na naaprubahan ang aplikasyon o pagre-renew ng business permit ng isang negosyo. At panghuli, puntahan ang sumusunod ng mga opisina para sa pagpoproseso naman ng clearance form at ng iba pang requirements. Isubmit ang clearance form at iba pang fully accomplished requirements sa business permit and Licensing Section Office matapos ang submission. Hintayin ang tawag o text mula sa BPLS para sa inyong renewal schedule sa susunod na taon. Sa susunod na ratsada ng mga balita. Wheelchair pinagkaloob sa 10 ibaenyong senior citizen at PWD. Tulong pinansyal ipinamahagi para sa mga ibaenyo. Pamimigay ng school supplies ng SK patuloy pa rin. At electric scooter shop sa Talaibon, Ibaan, Batangas, atin pong alamin.
Para sa Enjoy News, tulong pinansyal ipinagkaloob sa mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Julina sa tulong ni Senator Bongo, Mayor Joy Salvame at Department of Social Welfare and Development DSWD. Para sa detalye, narito ang ating guest correspondent, Rian Papio. Rian? Tumanggap ng tulong pinansyal ang may kabuoang 236 na mga Ibenyo mula sa Department of Social Welfare and Development at kay Senator Bongo sa ginanap na financial assistance distribution sa Benar Medrano Plaza noong Biyernes, 5 ng Nobyembre. Kabilang sa mga benepisyaryo ng naturang tulong pinansyal ang mga naging biktima ng pananalasa ng Bagyong Julina noong Setyembre at mga nangangailangan ng medical, burial at educational assistance. Naisakatuparan ang nasabing financial distribution sa pakikipagtulungan ng DSWD at ni Senator Bongo sa ating butihing ina ng bayan, Mayor Joy Salvame at ng lokal na pamahalaan ng Ibaan. Ako po si Rian James Papio para sa Bagong Balita. Maraming salamat, Rian. Samantala, nasundan ang proyekto ng pamimigay ng mga wheelchair sa mga piling person with disability o PWD sa bayan ng Ibaan noong ika-28 ng Oktubre. 10 Ibaenyo ang nakatanggap ng nasabing wheelchair at inaasahang masusundan ito sa mga susunod na linggo. Una nang nakapaghatid ng 4 na wheelchair ng pamahalaang lokal ng Ibaan sa mga PWD mula sa mga barangay ng Malanga, Matala, Palindan at Poblasyon noon pong buwan ng Agosto. Ang mga benepisyaryo ng programa ay ang mga mamamayang hirap makalakad at walang kakayahang makabili ng sariling wheelchair, kung kaya't tiyak na malaki ang magiging tulong ng natanggap na wheelchair sa kanilang pamumuhay. Inihatid ang mga wheelchair sa mga benepisyaryo sa pangunguna po ni PWD President Mr. Carasolo Pocholo, kaagapay ang Municipal Social Welfare and Development, Sangguniang Bayan members at ni Ma'am Juvie Mendoza. Una po sa lahat, ako po ay si Carasolo Pocholo Didia na elected Federation President ng Bayan ng Ibaan. Nadesisyonan ko na mabilanho ng wheelchair para po sa ating mga may kapansanan sa paglalakad. At lalo-lalo na po, yun po ay inisip ko na maigi dahil nga po sa kakulangan po natin sa device para po doon sa paglalakad, ay yun po ay lalo na makakatulong sa mga may kapansanan, lalo-lalo na sa hindi makalakad. Kung susumahin, sa pagkakaalam ko ay kulang-kulang 30 po ang atin na pong naipamahagi na wheelchair para po sa may kapansanan sa paglalakad. At itong buwan na ito, yung nga po, 13 po ang ating naidagdag para po sa nagre-request ng kanilang wheelchair. Kung sino pa po sa ating mga kababayang Ibaenyos, lalo-lalo na sa kanilang mga kabarangay, ay magsangguni lang po sa ating tanggapan sa MSWD at lalo-lalo na po sa PWD naman po ang nangangailangan. Meron naman po tayong mga nakatalagang pangulo sa bawat barangay. Pwede po silang makipag-ugnayan sa bawat barangay sa pangulo ng PWD at yun naman po ay mabilisan naman po natin tutugunan once na sinabi po ng isang pangulo sa akin at lalo-lalo na sa hepe, ay natutugunan po natin at mabilisang aksyon ang naibibigay po natin. Ang proyektong ito ay ilan lamang sa mga programa at aktibidades ng lokal na pamahalaan ng Ibaan sa pangunguna po ni Mayor Joy Salvame upang matulungan ang mga mamamayang Ibaenyo. Bukod sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy pa rin po ang proyekto sa barangay lalo na ng mga sangguniang kabataan. Bukod sa mga sangguniang kabataan ng mga barangay ng Salabandos, Kulian, Dayapan at Matala, na bahagi rin nitong nakaraang linggo ng gamit pang eskwela ang mga sangguniang kabataan ng Barangay Palindan, Sandalan, Malainin, Katandala, Balanga, Tulay at Kalamyas para sa mga junior, senior high school students at college students bilang bahagi pa rin po ng Balik Eskwela program. Laman ng mga napamahaging school supply kits ang mga notebooks, ballpens, bond papers,
e-scooters at flash drive na lubos na makakatulong sa pag-aaral ng mga estudyante ngayong panahon pa rin po ng pandemya. Nabigay rin ang mga ito ng mga hand sanitizing kit para sa mga kabataang barangay ng kasalukuyang nasa edad na ng pagtatrabaho. Partner Jazel, nako, kahit na pandemya na, makikita mo pa rin ang sigla at yumayabong na ekonomiya ng bayan dahil ang e-scooter store na Next Gen Mobility PH formal nang binuksan. Patok sa mga Pinoy at patuloy na mas nakikilala pa ang e-scooter sa Pilipinas bilang bagong alternatibong anyo ng transportasyon na ginagamit sa ating bansa. Nabibilang ang e-scooter sa mga e-vehicles kung saan pinapatakbo ang mga naturang sasakyan gamit lamang ang enerhiya at hindi na kailangan pa ng gasolina kung kaya't mas nakakatipid ito para sa mga gumagamit nito. At eco-friendly pa. Kaugnay nito, ang mga e-scooter ay bahagi ng isang maliit na kategorya ng mga sasakyan na hindi nangangailangan ng sertipiko ng pagpaparehistro upang maitulak. At dito nga sa Talaibon, Ibaan, Batangas, formal nang nagbukas ang kauna-unahang electric scooter shop sa lalawigan ng Batangas na Next Gen Mobility PH kung saan iba't ibang uri ng e-scooter ang kanilang ibinebenta sa merkado. Matatandaan na nitong ika-30 ng Oktubre, ngayong taon ay nagsagawa ng Scootercade sa Ibaan, Batangas bilang bahagi ng grand launching at opening ng naturang e-scooter shop. Nagsimula ang Scootercade sa Barangay Talaibon, Ibaan, Batangas at umikot sa mga karatig barangay sa ating bayan kung saan dinulhan naman ito ng mga e-scooter owner mula sa ating bayan at iba't ibang lugar dito sa Batangas. Ang Next Gen Mobility PH ay isang kumpanya sa bayan ng Ibaan na naglalayo na mapalawak ang kaalaman ng mga Batanggenyo hinggil sa mga alternatibong paraan ng transportasyon tulad ng mga electric kick scooters. Layunin din ng naturang kumpanya ang maiparating ang bentahe ng pag-shift sa electric vehicles at ano-ano ang maidudulot nito para makatulong sa ating kalikasan. Kasabay po ng pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo, mas nakikita natin ang mas lumalawak na presensya ng mga ganitong sasakyan na dekuryente. Samantala, bawat brand ng e-scooter ay may iba't ibang presyo. Halimbawa, ang mga entry level ay nagsisimula sa halagang 27,000 pesos at umaabot hanggang sa mahigit 100,000 pesos. Depende po sa kakayanan at laki ng scooter. Sa mga nagnanais na bumili ng e-scooter ay maaari kayong mag-send ng personal na mensahe sa kanilang Facebook page at Next Gen Mobility PH o tumawag sa numero na 0917-859-1030. Nitong ang linggo na iba man ang ating paggunita ng undas, naging masaya at makabuluhan pa rin sa karamihan. Alinsunod nga sa binabang mga patakaran ng lokal na pamahalaan, kanya-kanyang paraan ang ating mga kababayan para lang may pagdiwang ang dakilang araw ng pag-aalala sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Gamit ang mga lumang litrato ng yumao, mga kandila at bulaklak mula sa mga bakuran ay merong mga nag-aayos ng altar sa kanilang bahay at doon ipinagdarasal ang yumaong mahal sa buhay. Meron ding mga nagtirik ng kandila malapit sa pultahan ng kanilang mga tahanan bilang pagbibigay liwanag umano sa kanilang mga kaluluwa tungo sa pinto ng kalangitan at kapayapaan. May mga sumusunod pa rin sa iba pang mga nakasanayang tradisyon tuwing undas. Meron pa rin nagluto ng biko, suman at iba pang mga malalagkit na pagkain bilang paggunita sa kanilang malagkit na pagmamahal sa mga lumisang mahal sa buhay. Bilang pagdiriwang ng Halloween, naglunsad naman ang pamahalaang lokal ng Ibaan ng Halloween Costume Contest. Tampok ang mga batang Ibaenyong bibo sa pormahan. Naging bukas ang patimpalak sa mga batang Ibaenyo, edad 5 hanggang 12. Nito po yung ika-3 ng Nobyembre at ipinost ni Mayor Joy Salvame ang mga kalahok sa costume contest na nagbunsod bumaha ng wow reaction at kakyutan ang Facebook page ng Lingkod Bayan.
Samantala, may pakulo rin ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Matala na Halloween Costume Contest na naging bukas naman po sa edad 30 taong gulang pababa. Nasungkit ni na Justin Yabyabin, Savina Torano at James Dalisay ang unang pwesto at nakapag-uwi nga po sila ng 2,500 pesos. Nakamit naman ni Kiel Yabyabin ang ikalawang pwesto at nakatanggap po sila ng 1,500 pesos. Nasungkit naman ni JZ Ann Yabyabin ang ikatlong pwesto at nakapag-uwi ng 1,000 piso at ika-4 na pwesto naman po si Zaina Angeline Maputi na nakatanggap po ng 500 piso. Tunay ngang sa kabila ng pandemya, hindi mawawala sa ating mga Ibaeño ang pagkakapamaraan at ang ating pagmamahal sa mga yumao nating kaanak. Sa ating paraan ng paggunita ng Halloween, na ipamamalas po natin ang talento ng Ibaeño sa pagdidisenyo ng kasuotan maging sa paglikha ng mga bagay-bagay gamit ang mga malawak na imahinasyon ng bawat Ibaeño. Nagdaan na naman ang ilang minutong puno ng impormasyon at balita na dapat malaman ng bayan. Partner Jazel, sa mga balita natin ngayon, ano ang pinakatumatak sa iyo? Ayan, salamat Piolo. Ito nga sa akin ay yung nakatanggap ang ating mga senior citizen ng wheelchair. Tunay nga na isang karangalan na malaking tulong ang magkaroon sila ng ganito. Correct. Sa mga PWD, Oo, di ba? PWD, ayan. Kailangan nila Jazel, sa kaalaman ng lahat, nagsimula iyan noon pang buwan ng Agosto. At hanggang sa mga buwan na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawang doon. correct. Ang sinasagawang pamamahagi. Samantala, Jazel, bukod sa wheelchair, ay good news din dahil nagbukas na itong e-scooter store dito sa Ibaan, Batangas. Ayan, meron na. At alam mo ba, Jazel, kauna-unahan yan na e-scooter store dito sa lalawigan ng Batangas. Samantala, ito po'y pagbibigay pong paglilinaw at pagbibigay kaalaman din po sa lahat po ng mga mamamayang Ibaeño dahil pinagbibigay alam po, patungkol po ito sa vaccination na nagaganap po sa Dr. Juan A. Pastor Memorial National High School na uunahin muna na i-accommodate yung mga nakaschedule. Naka-schedule. Para maiwasan din po talaga natin yung pagkadugmo, pagkadagsa ng mga tao. Priority muna natin yung sadyang nakalista at na kung saan nga ay para mas maganda ang flow ng vaccination rollout. At wag po kayong maglalahan. Ito po, isang implikasyon niyan, Jazel, na maraming mga kapwa natin Ibaeño ang gusto nung magpabakuna. Good news yan. Bad news dahil sa karamihan ng mga gustong magpabakuna, dumadagsa. Nawawala na yung physical distancing at nawawala na, hindi na nila na-observe yan. Ngunit sa kabila po nito, wag po natin kalilimutan na magsuot ng face mask, magdala ng face shield, at i-observe po natin ang physical distancing. Yes. Bagong Ibaan would like to thank the following sponsors. For our makeup, we would like to thank Chola Cordera Castillo of Makeup by Chola Castillo. And you may contact them at 0915-8658-117 or www.facebook.com Makeup by Chola Castillo. And you can visit them at J. Mercado Street, Poblacion, Ibaan, Batangas. For our barong and dress, we would like to thank Mr. Paul Simira of Paul Simira Designs. You may contact them at 0995-472-5925 or visit his official Facebook page, Paul Simira Designs. You can visit them at Poblacion, Ibaan, Batangas, in front of Ibaan Recto Gymnasium. Paul Simira Designs, where happiness. At 47 days na lang ang ating bibilangin at Pasko na. Unti-unti na ngang nagliliwanag ang ating munisipyo at ang Ibaan People's Park dahil sa mga panamuti na tila hudyat na ng papalapit na Kapaskuhan. Kahit nga araw-araw ay Pasko ang feeling sa Ibaan, ibang-iba pa rin ang saya na dulot nito, lalo na sa ating mga kabataan. Ikaw, excited ka na ba sa darating na Kapaskuhan? At yan ang kalipunan ng mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw, ika-8, sa buwan ng Nobyembre 2021. Pilipinas ang aking partner, Jazel Fitalver. Mula po sa inyong kakampi at sandigan, salamat po sa ilang oras na balitaan at impormasyon. Partner Piolo Piluhero. Patas at maaasahan, ito ang Bagong Ibaan. Maraming salamat Ibaan at magandang araw.